kung ano yung mga software na gamit sa paggawa ng Hollywood movie. Ganon. Hindi international ang ibig sabihin ko. Okay, right? So ngayong November 20, 2025, banggitin ko lang yung mga software na gamit sa paggawa ng Hollywood movie doon sa ibang bansa. Actually, nabanggit ko na yan sa part 1 at doon sa ibang video, pero kulang ang paliwanag ko doon kasi hindi ko nabanggit doon yung iba pang mga importanteng software na gamit sa paggawa ng Hollywood movie. Then dito sa video na ito is babanggitin ko na yun na mga software. So take note lang, itanim sa utak ninyo na ang topic na gusto kong pag-usapan dito sa video ko sa part 60, ang topic na pag-usapan natin ngayon is kung ano yung mga software na gamit sa paggawa ng Hollywood movie. Ganon. Kaya huwag ninyong gawing international ang ibig sabihin ko na kung ano yung mga software na gamit sa paggawa ng movie sa buong mundo. So huwag ninyong gawin na ganyan yung ibig sabihin ko. Kasi ang ibig sabihin ko lang kung ano yung mga software na gamit sa paggawa ng Hollywood movie. Ganon. Hindi international ang ibig sabihin ko sa pinupunto ko sa mga video ko. So itanim ninyo yan sa utak. Okay, right, so magsimula na ako. Banggitin ko na yung lahat ng mga software na gamit sa paggawa ng Hollywood movie. So ang ginagamit na 3D program sa Hollywood movie sa paggawa ng 3D sa movie or CG is Houdini na 3D program at Autodesk Maya na 3D program. So yung Houdini, ginagamit siya for 3D simulation effects. So doon gawin sa Houdini yung paggawa ng fire, explosion, smoke, dust, water, destruction, demolition, magic effects at iba pang klaseng effects. Then yung Autodesk Maya na 3D program, diyan gawin yung 3D modeling, animation and rigging. Din ang pwedeng pamalit sa Houdini nga 3D program at Autodesk Maya na 3D program kasi magdepende yan sa sitwasyon. Kung hindi nagkasundo sa budget, hindi nagkasundo sa bayad, then walang available na artist na gumagamit ng Autodesk Maya na software at Houdini na software, then kailangan gawin na yung VFX shot na yon. Kaya gagamit na lang ng ibang 3D program. So ang pwedeng ipamalit sa Houdini na 3D program at Autodesk Maya na 3D program is Blender na software na 3D program or Cinema 4D na software na 3D program or Autodesk 3D Max na software na 3D program or Lightwave na software na 3D program. Din ang ginagamit sa Hollywood movie na compositing software is Nuke na software para sa paggawa ng high-end VFX compositing. Din ang pwedeng ipamalit sa Nuke na software kasi magdepende yan sa sitwasyon. Kung hindi nakasundo sa presyo sa bayad and walang available na artist gamit ang Nuke na software, din kailangan gawin na yung VFX shot na yun. Kaya mapilitan na gumamit na lang ng ibang compositing software. So ang pwedeng ipamalit sa Nuke na software is Autodesk Flame na compositing software or Fusion na compositing software na ang pangalan niya na ngayon is DaVinci Resolve. Kasi yung DaVinci Resolve na video editing software at Fusion na compositing software is pinag-isa na. Naging 2-in-1 na siya. So panoorin lang ninyo yung video ko sa part 29 kasi pinaliwanag ko doon ng detalye yan. So ilagay ko lang sa comment or sa description sa video ko na ito yung video sa part 29. Then meron pang pwedeng ipamalit sa Nuke na software. Pwedeng ipamalit sa Nuke na software is Adobe After Effects na compositing software. Then ang ginagamit sa Hollywood movie para sa paggawa ng motion graphics is Adobe After Effects. Then ang ginagamit sa mga low budget Hollywood movie na compositing software sa mga movie nila na simple lang yung VFX at konti lang yung mga VFX sa movie is ang ginagamit dyan na compositing software is Adobe After Effects na software. Kasi yung Adobe After Effects na software is pang low budget talaga yan sa Hollywood movie na para sa movie na simple lang yung VFX at konti lang yung VFX sa movie. Ganon. Pero yung Nuke na software is para yan sa mga big budget Hollywood movie na mayroong mahirap na VFX at marami yung VFX sa movie. Ganon.
Ganon. Then ang ginagamit sa Hollywood movie para sa paggawa ng rotoscoping is Mocha na software or Silhouette na software. Din ang ginagamit na texturing software sa Hollywood movie para sa pag-texture sa 3D model is Mari na software or Adobe Substance 3D printer na texturing software or Autodesk Moodbox na texturing software. Then take note lang kapag gumagamit ka ng texturing software like Mari or Adobe Substance 3D printer or Autodesk Moodbox is kailangan is paparisan mo siya ng Adobe Photoshop. Ganon. So kaya yung Adobe Photoshop is ginagamit siya for texturing para sa 3D model. Then ang ginagamit sa Hollywood movie para sa paggawa ng concept art para ma-visualize ng mga VFX artists kung ano yung dapat gawin nila na VFX sa movie. So ang ginagamit na software sa Hollywood movie para sa paggawa ng concept art is Adobe Photoshop na software or Adobe Illustrator na software. So dyan sa Adobe Photoshop do-drawing dyan yung concept na mangyayari sa movie para ma-visualize nila sa mga VFX artists kung ano yung dapat nilang gawin. So kailangan may concept art talaga na makikita. Ganon. Para hindi lang sila mag-i-imagine. Ganon. So yung concept art na tinutukoy ko is mahintulad ko siya sa manga sa anime. Ganon. Din ang ginagamit na software sa Hollywood movie para sa motion tracking or camera tracking is 3D equalizer na software or VF track na software or Cintai na software. Din ang ginagamit sa Hollywood movie na render engine na software is Renderman or Berry. So yung Renderman or Berry is plug-in yan sa mga 3D program. So ang purpose dyan is siya yung magbigay ng realistic look sa ginawa na 3D or CGI sa 3D program. Anon. Kaya't malaking tulong yung Renderman or Berry na plug-in sa 3D program para maging realistic tingnan yung ginawa na 3D. Anon. Din ang ginagamit na software sa Hollywood movie para sa paggawa ng sculpting sa 3D model is ZBrush na software. Din ang ginagamit na video editing na software sa Hollywood movie is Avid Media Composer. Then ang pwedeng ipamalit sa Avid Media Composer na video editing software kasi magdepende yan sa sitwasyon. Kung hindi nakaintindi sa presyo na bayad or walang available na artist, gamit ang software na Avid Media Composer. So kaya mapilitan na gumamit na lang ng ibang video editing software. So ang pwedeng ipamalit sa Avid Media Composer na video editing software is Adobe Premiere Pro or DaVinci Resolve kasi yung DaVinci Resolve ay 2-in-1 yan. Meron yung video editing at meron siyang compositing. Then ang pwede ding pamalit is Apple Final Cut Pro. Anon. Then take note lang, ang purpose sa video editing software is dugtong-dugtong niya doon lahat ng VFX sequence, lagyan niya ng sounds. So lahat ng eksena sa movie is nandun nakadugtong sa video editing software. So yung video editing software is doon magaganap yung final render. So kapag i-render na yun sa video editing software is yan na yung full movie na ready to release na sa sinihan. Ganon. Then take note lang, karamihan sa mga big budget Hollywood movie is Avid Media Composer talaga ang ginagamit dyan na video editing software. Pero may ilang movie sa mga big budget Hollywood movie na Adobe Premiere Pro ang ginagamit na video editing software. Pero bihira lang yan nangyari kasi yung Adobe Premiere Pro is karamihan ginagamit siya sa mga low budget movie. Ganon. Then may mga ilang movie din sa Hollywood na ginagamit na video editing software is Apple Final Cut Pro. Then may ilang movie din sa Hollywood na ang ginagamit na video editing software is DaVinci Resolve. Pero halos lahat ng movie sa Hollywood, lalong-lalo na sa mga big budget Hollywood movie, is ang ginagamit talaga dyan na video editing software is Avid Media Composer. Kanon, take note lang. Din ang ginagamit na do software sa Hollywood movie is Pro Tools or Avid Pro Tools. Then ang pwedeng ipamalit sa do software na Avid Pro Tools kasi magdepende yan sa sitwasyon kung hindi nakasundo sa bayad or walang available na artist gamit ang Avid Pro Tools
na DAW software. So ang pwede ipamalit sa Avid Pro Tools is FL Studio na DAW software, or Logic Pro na DAW software, or Ableton Live na DAW software, or Studio One na DAW software. Then take note lang, ang purpose sa DAW software is siya yung mag-record, mag-mix sa music para sa movie, or siya yung mag-record or mag-mix ng sound effects para sa movie. Ganon. So yung music na gawa sa DAW software para gawing background music sa movie is ipasok yun sa video editing software. Then yung sound effect na gawa sa DAW software is ipasok yun sa video editing software. Kasi yan yung ilagay na sound sa video sa movie. Ganon. So yan lahat yung mga software na ginagamit para mabuo yung movie sa Hollywood. Then ngayon, i-explain ko sa inyo kung ano yung mangyayari na process dyan. Then, hindi ko na siya dito i-explain sa part 60 kasi na-explain ko na yan doon sa part 4 na video ko. So, ipakita ko na lang dito yung video ko sa part 4 kung ano yung mangyayari na process dyan. So, ito yung video ko sa part 4. So, bakit marami yung software na gamit? Kasi ganito yung kasi yung sistema eh. Example, mayroong VFX shot na yung tao mag-transform sa robot. Din yung ulo niyang robot, mayroong makita doon ng mga motion graphics na infographic or it's UD effects or hologram. Then pagkatapos doon, yung kamay niya sa robot naglikha ng power. Then paglikha niya ng power, tinamaan yung building, sumabog yung building, tapos may apoy. So ganyan yung mangyayari sa VFX shot. Para magawa yan na VFX shot, ganito yung mangyayari dyan na process or tinatawag na workflow or tinatawag na VFX pipeline. So siyempre, yung tao nga nag-transform na robot, sa original dyan is yung tao sa karakter sa movie na mayroong naka-background na green screen o blue screen sa likod ng tao. So yun na video, ipasok yun sa inyo. Then ganito na yung mangyayari dyan. Yung eksena nga yung tao nag-transform sa robot, 3D animation na yan or rigging. So gagawin yan sa Autodesk Maya ng software yung tao mag-transform sa robot. Then yung motion graphics na infographic o holographics or HUD effects na lumalabas doon sa ulo ng robot, gagawin yun sa Adobe After Effects na software. Din yung lumabas na power sa kamay ng robot, tapos natamaan ng power yung building, din yung building sumabog, tapos may apoy na lumalabas. Din gagawin yan doon sa Houdini na software. Din ang mangyari dyan, yung gawa sa Adobe After Effects na motion graphics na infographic or HUD effects or holographic, i-render yon, tapos itatransfer doon sa nyok, i-import doon sa nyok, ipapasok doon sa nyok. Then yung gawa sa Autodesk Maya nga mag-transform sa robot, i-render yon sa Autodesk Maya, then ipasok yon sa nyok. Then yung gawa sa Houdini nga yung power sa kamay lumabas, then sumabog yung building, tapos may apoy. So yung gawa na yan sa Houdini, i-render yan, tapos ipasok sa nyok. Then doon sa nyok na software, lahat ng file na pinasok, in-import sa nyok, ang gagawin doon is i-compositing yun lahat ng files. So yung live action shot sa tao sa karakter sa movie na mayroong nakalagay na green screen o blue screen sa likod ng tao, so doon sa nyok is i-keying yun, tatanggalin yung green screen or blue screen na naka-background sa likod ng tao, tanggalin yun, din palitan ng background. Then pagkatapos nyan, yung render sa Autodesk Maya nga 3D nga mag-transform sa robot, ilagay doon sa katawan ng tao para yung tao magmukha na na-transform sa robot. Then yung render na galing sa Adobe After Effects na motion graphics na infographics or holographic or HUD effects. So yun nagawa na yun, ipatong yun, ilagay yun sa mukha ng robot. Then pagkatapos dyan, yung render galing sa Houdini na gawa na may lalabas na power sa kamay, then natamaan yung building, sumabog yung building, tapos may apoy na lalabas. So i-plus yun doon sa eksena na yun. So i-composite yun lahat sa nyok, lahat ng element. So ibig sabihin, nandun sa nyok yung final VFX compositing. Ibig sabihin, doon sa nyok na software na compositing software, doon gaganapin yung adjustment, yung mga manipulation, paano gawin na mas realistic tingnan yung VFX shot na yun. Para kung i-render na yung VFX shot na yun, is mas realistic tingnan kasi mas in-adjust at minapulit doon sa nyok na compositing software. So ganun yung pamaraan dyan. So din pagkatapos gagawin sa nyok yung final VFX compositing, yung VFX shot na kinupositing sa nyok, so i-render yun,
Pagkatapos i-render yung BPX shot na yon, ipasok yon sa video editing software like Avid Media Composer. Then doon sa Avid Media Composer, yung mga video is lagyan ng sound effects or music. Then gagamit din ng Avid Pro Tools kasi doon sa Avid Pro Tools, doon mag-record ng sound effects or doon mag-record ng music na kailangan sa movie or doon mag-remix ng sound effect or music na kailangan doon sa movie. Na yung record or mix na sound effects or music doon sa Pro Tools, ipapasok pa doon sa Avid Media Composer na video editing software para yung mga video doon na dinugtong doon sa Avid Media Composer, lagyan yun ng sound effect or music. Software we're going to be using today is Avid Media Composer. This is the industry standard software for editing. I have worked in the industry for 20 plus years. So ganyan ang process dyan. Yung BPX shot sa movie, marami yan. Example sa buong movie, meron siyang 400 BPX shot. Yung tinatawag na 400 BPX shot, ganito yan. Example, may eksena nga yung sasakyan sumabog tapos natamaan yung tao. So isa yan na BPX shot. Then yung pangalawang BPX shot, example, yung tao nag-transform sa robot tapos yung train na hindi na huminto, hinarangan niya, ganon. Then yung pangatlong BPX shot, example, yung water, may lalabas na creature, ganon, nakalaban sa robot. Kasi marami kasi yan BPX shot. Maraming tao na nuke artist or compositor artist na may gawa doon sa buong BPX shot. Silbihin natin lahat. So ganito yung mangyari. So example, mayroong 400 BPX shot. Yun na 400 na BPX shot. So dadaan pa yun sa nuke na software. Hati-hatian nila yun sa lahat ng compositor artist. Then pagkatapos yun i-compositing lahat ng BPX shot, so ipapasok yun sa video editing software like Avid Media Composer. So doon na idugtong lahat ng BPX shot at lagyan ng sound effect or music. Then yung iba, yung hindi BPX shot, yung simple lang yung tao magsalita tapos transition sa ibang eksena, makita yung ibang tao. So yan is hindi na yan kailangan doon sa nuke gawin kasi simple naman yan, hindi na BPX shot. So pwede na doon gawin sa video editing software like Avid Media Composer, ganon. So yung mga BPX shot lang yung kailangan dadaan pa sa nuke kasi doon gagawin yung BPX compositing. Tapos i-render sa nuke, tapos ipasok doon sa video editing software like Avid Media Composer, then lagyan ng sound. So sa video editing software like Avid Media Composer, doon magaganap yung final render. Pag i-render yun, yan na yung buong movie. Final na yun. Kasi nandun na lahat yung BPX shot, dinugtong-dugtong, nilagyan ng sounds. Then, nais ko lang klaruhin, yung sinasabi ko doon sa part 1 ng mga software na industry standard na ginagamit sa mga sikat na company na magagawa ng movie sa Hollywood like Vita Epix, Digital Domain, Industrial Light and Magic at iba pang mga sikat na company na nagkagawa ng movie sa Hollywood. Yung tinutukoy ko nga industry standard na software, yung industry standard na software na gamit doon sa ibang bansa sa paggawa ng Hollywood movie. Hindi yung industry standard na software sa paggawa ng movie dito sa Pilipinas. Kasi magkaiba yung software na gamit dito sa Pilipinas at doon sa ibang bansa sa may gawa ng movie sa Hollywood. Okay, right. So balik na ako sa voiceover ko ngayon. Ngayong November 20, 2025. Then, nais ko lang klaruhin yung video ko sa part 48. So dito sa video na ito, sa part 48, nagbigay ako ng video reaction dito sa video na ang nakatitle which software is used for BPX, na naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan BPX Geek, na mayroon na itong subscribers na 126,000 subscriber. At nais ko rin karuhin yung isang video ko, yung video ko sa part 17, yung nagbigay ako ng video reaction sa video na ang nakatitle What Software Makes the Best BPX, na ito na video is naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Frame Focus, na ito na YouTube channel mayroon na itong subscribers na 5.7 million subscribers. Marami na itong subscriber itong YouTube channel na ito. So nice ko lang klaruhin itong dalawang video na ito. Ang pinag-usapan nila dito is tungkol sa BPX lang na software. Hindi kasali pinag-usapan dito yung video editing software at DAW software. Anon? Kaya't kung panoorin itong dalawang video na ito,
never nila bilanggit sa dalawang video na ito yung mga video editing software at yung mga DAW software. Kasi ang pinag-usapan lang nila dito yung mga VFX software. Kaya sa dalawang video na ito, merong nakatitle na VFX. At meron ding nakalagay na software kasi ang pinag-usapan lang nila dito is mga VFX software lang, ganon. Kaya hindi nabanggit dito sa dalawang video na ito yung video editing software at DAW software. Kasi ibang kategory kasi yan eh. Yung video editing software at DAW software is ibang kategory sila. Hindi sila kasali sa kategory sa mga VFX software. Hindi pwede isama yung video editing software sa kategory sa mga VFX software, ganon. Kaya hindi ito fake itong dalawang video na ito kasi ang dahilan bakit hindi nila nabanggit dito yung video editing software at DAW software kasi ang pinag-usapan lang nila dito yung mga VFX software. No? Then take note lang, kapag ang pag-usapan lang is mga VFX software lang, doon talaga mangyayari yung last na gawa dyan doon sa compositing software like Nuke na software or Adobe After Effects na software. Kapag pag-usapan lang ay yung mga VFX software. Ganon. Kaya't hindi yun fake yung sinasabi dito sa video na ang nakatitle What Software Makes the Best VFX. Pero kapag kasali na pinag-usapan yung video editing software is ang mangyayari na dyan na last na gawa is doon talaga yan magaganap yung last na gawa, yung final render sa video editing software. Kasi yung gawa na VFX sa compositing software is ipasok pa yun sa video editing software. Doon na siya lagyan ng sounds. So sa video editing software nandun lahat nakadugtong, lahat ng VFX shot, lahat ng VFX sequence, nakadugtong lahat yun, lagyan ng sounds. So nandun talaga sa video editing software yung final render talaga na pag render yan na yung full movie ready to release na sa sinihan. Ganon. Then nais ko lang klaruhin itong dalawang video na ito. So kung panoorin ninyo itong dalawang video na ito, marami silang software na binanggit para sa paggawa ng VFX sa movie. Then para sa aking pagintindi, ang tinutukoy dito sa dalawang video na ito na software na gamit sa movie is yung mga software na gamit sa Hollywood movie na hindi international ang tinutukoy dito sa dalawang video na ito. Kasi ang tinutukoy dito sa dalawang video na ito ng mga software is yan yung mga software na gamit sa Hollywood movie. Hindi international, hindi sa lahat ng bansa. Anon. Kasi mayroon namang mahirap na bansa na hindi nila afford yung mga mahal na software na gamit sa Hollywood. Katulad ng Nuke software, mahal yan. Hindi yan afford sa lahat ng VFX artist sa Pilipinas. Anon. Kaya't mas mabuti gumamit na lang ng Adobe After Effects. Kasi mura lang yung Adobe After Effects. Kasi maaaring may isa o dalawa o apat, lima na bansa na hindi talaga katulad ng software na gamit sa Hollywood. Anon. So anyway, panoorin ko ulit itong dalawang video na ito. So unang panoorin ko itong video na ang nakatitle What Software Makes the Best VFX. So itong video na ito is maraming binanggit sa video na ito na mga software sa paggawa ng VFX sa movie. Pero habang panoorin ko to is i-shortcut ko na to. Doon ko na panoorin yung binanggit niya yung anong gamit na compositing software. So diretso na ako manood sa 6 minutes and 24 seconds. Okay? Compositors take all the CG components for each department and combine them with matte paintings and live action footage to create the final shot. Nuke by Foundry is the most popular and the most widely used. A similar software is Fusion by Blackmagic Design, but it is far less popular. After Effects by Adobe is also used, but mainly for TV advertisement compositing or motion graphics, because its layered-based system is too limited for major movie productions. So yan. Then ito naman isang video ang panoorin ko na ang nakatitle Which Software is Used for VFX. So itong video na ito is maraming binanggit sa video na ito na mga software sa paggawa ng VFX sa movie. Pero habang panoorin ko to is i-shortcut ko na to. Doon ko na panoorin yung binanggit niya yung anong gamit na compositing software. So diretso na ako manood sa 8 minutes and 41 seconds. So play. Compositing. Currently, there's only one major software used for compositing at almost any VFX company, Foundry Nuke. Nuke is a node-based digital compositing application. This is the industry standard. Its beginnings reach to 1993, when it was developed at Digital Domain as their in-house compositing tool. Years later, it was made publicly available. Currently, it's developed by Foundry.
Nuke won an Academy Award for Technical Achievement in 2001. A similar software, however far less popular, is Blackmagic Design Fusion. If any of you is thinking, what about Adobe After Effects? The answer is no, Adobe After Effects is not used at VFX houses. At least not for most of the major movie production. You can find After Effects used for motion graphics or TV advertisement compositing. However, its layered-based system is too limited for complex compositing tasks. So yan. So dito sa video na ito may binanggit siyang Blackmagic Design Fusion. So uulitin ko, take note lang na yung Blackmagic Design Fusion at DaVinci Resolve na software ay pinag-isa na. So panoorin lang ninyo yung part 29 na video ko sa paliwanag ko dyan. So nais ko lang klaruhin sa video ko na ito sa part 60. So uulitin ko, tandaan ninyo na ang pinag-usapan ko dito na topic is kung ano yung mga software na gamit sa paggawa ng Hollywood movie. Ganon. Kaya para sa aking pananaw, ang mayroon lang karapatan na magbigay ng opinion sa video ko na ito, kung totoo ba yung sinasabi ko sa video na ito or fake ba. Ang mayroon lang karapatan na magbigay ng opinion na valid yung opinion nila, na pwede ninyong paniniwalaan yung opinion sa mga tao na yun, is yung mga opinion sa mga VFX artist sa Hollywood movie doon sa ibang bansa. Ganon. Then, anumang opinion sa mga VFX artists sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood ay invalid yun. Hindi natin yun pwedeng gawing 100% na basihan. Ganon. Kasi kung kunwari kasukasuhin natin yan, dalhin natin ito sa korte, then sasabihin ng mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood na sasabihin nila na mga fake daw yung mga software na binanggit ko sa video ko na ito. So para sa aking pananaw, hindi maging valid yung opinion sa mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood. Kasi ang pinag-usapan ko naman dito na mga software is kung ano yung mga software na gamit sa Hollywood movie. Anon. Then yung gawa na VFX sa Pilipinas is hindi pa nila magaya yung mga mahirap na VFX sa Hollywood movie. So ang magaya lang sa Pilipinas is yung mga simple VFX lang sa Hollywood movie. So ang layo pa talaga ng Pilipinas kung ikumpara sa VFX sa Hollywood movie. Ganon. Kasi kung totoo pa nga pareha lang ng software na gamit yung Pilipinas at yung Hollywood movie, is dapat magaya sa Pilipinas yung gawa na VFX sa Hollywood movie. Ganon. Kaya hindi talaga maging valid yung opinion sa mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood. Ganon. Kasi ang tunay na basihan dyan para malaman kung mga fake ba yung mga software na binanggit ko sa video ko na ito at kung fake ba yung mga software na binanggit sa dalawang video na ito na binigyan ko ng video reaction, is kailangan na i-research sa internet kung mga fake ba yung mga software na ito, na hindi talaga ito ginagamit sa movie. Ganon. Kasi mayroon namang mga website na legit nga nagbibigay ng legit na informasyon, hindi fake yung informasyon na ilalabas nila kung mag-research tayo. Katulad ng Wikipedia na website, nagbibigay siya ng legit na informasyon. Then katulad din sa Google AI mode, nagbibigay siya ng legit na informasyon. So kung magre-research tayo sa Google, then malalaman natin na yung lumalabas na informasyon sa Google is galing siya sa Google AI mode kapag mayroong makalagay na AI overview. Ganon. Then medyo nakakalito lang itong Google AI mode sa hindi pa nakakaalam, kasi kapag ang i-research mo sa Google, yung ni-research mo ay marami siyang informasyon na nakalagay doon sa internet sa iba't ibang website. Example, yun na informasyon is mga 20 yun na informasyon na nakalagay sa internet sa iba't ibang website. So kapag ulit mo i-click yung research, is magbago-bago yung wording na ilagay doon. So ang dahilan doon bakit magbago-bago yung wording na ilagay doon kapag paulit-ulit i-click yung research na icon, kasi yung 20 nga informasyon nga nandun sa internet sa iba't ibang website is ipalit-palit yon ilagay sa Google AI mode kapag paulit-ulit natin i-click yung research na icon. Ganon. Pero kasing tulad lang ng ibig sabihin, magkaiba lang ng wording ng konti na ginagamit. Ganon. Pero kapag ang i-research mo is isa lang yung informasyon nga nakalagay doon sa internet sa website, ay hindi talaga yan magbago yung wording na lalabas sa informasyon. Ganon. Kapag paulit-ulit i-click yung research na icon, so ganyan yung Google AI mode. Ganon.
pero ma-sure natin 100% na anumang ilalabas na impormasyon sa Goggle AI mode ay legit yan talaga. Kasi ang may-ari dyan yung Goggle na company. Kasi hindi maggawa-gawa ng fake news yung Goggle na company. At saka meron na yung advanced na technology para ma-filter niya anumang mga fake na impormasyon. Kung ano yung fake na impormasyon ay hindi niya yon ilalabas. Then anumang impormasyon na legit na nasasagap niya sa iba't ibang website ay yan lang talaga ang ilalabas niya sa Goggle AI mode. Legit lang ang ilalabas niya, hindi fake. Ganon. Kasi advanced na yan. Meron na siyang AI. Ganon. Then, ang pinakatibay na paraan doon sa korte para malaman kung fake ba yung mga binanggit ko na mga software sa video ko na ito or kung fake ba yung mga software na binanggit sa dalawang video na ito na binigyan ko ng reaction is kailangan itanong doon sa mga tao na mga VFX artist sa paggawa ng movies sa Hollywood doon sa ibang bansa. Kung fake ba yung mga binanggit ko na mga software sa video ko na ito or kung fake ba yung mga software na binanggit sa dalawang video na ito na binigyan ko ng reaction, ganon. Then kung ano yung opinion sa mga VFX artist sa Hollywood movie doon sa ibang bansa, so yan yung paniniwalaan natin. Yan yung gawing basihan natin kung matalino tayo, hindi tayo bobo. Ganon. Kasi kung dalhin natin yan sa korte, sigurado ako na yan yung paraan sa korte para malaman nila kung fake ba yung mga binanggit ko na mga software sa video ko na ito or kung fake ba yung mga software na binanggit sa dalawang video na ito na binigyan ko ng reaction, ganon. Then, anumang opinion galing sa mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood is anumang opinion nila ay hindi yun pwedeng gawing 100% na paniniwalaan natin kung matalino tayo. Kasi yung mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood is wala silang sapat na credential para maging valid yung opinion nila. Ganon. Kasi wala pa silang experience sa Hollywood. Then, ang pinag-usapan ko sa mga video ko is mga software na gamit sa Hollywood movie doon sa ibang bansa. Okay sana kung VFX artist siya sa Pilipinas pero nakatrabaho na siya sa Hollywood movie. Pero kung hindi pa siya nakatrabaho sa Hollywood movie doon sa ibang bansa ay hindi talaga maging valid yung opinion niya. Then, di porkit sinasabi ko yan ay minaliit ko yung mga VFX artist sa Pilipinas. Kasi yan talaga yung nararapat na gawin natin. Kasi ang pinag-usapan ko dito sa mga video ko is kung ano yung software na gamit sa Hollywood movie. So yan yung pinag-usapan natin dito, Hollywood, doon sa ibang bansa, hindi yung Pilipinas, ganon. Then isa pa dyan, yung gawa na VFX sa Pilipinas ay hindi pa nila napantayan yung gawa na VFX sa Hollywood. Kaya wala talagang sapat na credential yung mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood para maging valid yung opinion nila, ganon. Then may nirecommend ako na Pinay VFX artist doon sa ibang bansa sa Hollywood na pwede ninyong tanungin, yung nabanggit ko sa nakaraang video ko, si Joan Belen. So ilagay ko lang sa comment or sa description yung video ko sa part 10 at part 11. Kasi dyan sa video na yan, pinag-usapan ko si Joan Belen at yung mga video niya nga naka-upload sa YouTube sa ABS-CBN News kasi nabalita ito sa ABS-CBN News. Ito si Joan Belen na siya ay Pinay VFX artist doon sa Hollywood sa ibang bansa. Ganon. Kaya klaruhin ko lang kung sino yung maniwala sa opinion sa mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood tungkol sa mga video ko na ang pinag-usapan ko sa mga video ko is tungkol sa mga software na gamit sa Hollywood movie doon sa ibang bansa. So kung meron mang maniwala sa opinion sa mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood is yan ang mga tao na yan is mga bobo yan. Pinanganak yan na walang otak. Then kung sino yung maniwala sa opinion sa mga VFX artist sa paggawa ng Hollywood movie doon sa ibang bansa sa Hollywood is yan ang mga tao is matalino yan. Hindi yan bobo. Ganon. Okay right. So kung gusto ninyo panoorin yung full video sa dalawang video na pinanood ko dito, so i-research lang ninyo ito sa YouTube kasi pinakita ko naman dito yung title niya sa mga video na ito at yung pangalan sa YouTube channel sa mga video na ito. Take note lang, mayroon akong naranasan na glitch sa YouTube. Din iwan ko kung yung nag-glitch ay hindi na yun babalik yung nag-glitch. Din yung naranasan ko na system glitch sa YouTube is habang panoorin natin yung video is yung logo or picture profile sa YouTube channel na yun is hindi siya makita. Ganon. Then minsan din pati yung pangalan sa YouTube channel niya ay hindi siya makita habang pinanood natin yung video na yun. So yung video mapanood ninyo pero yung pangalan sa YouTube channel niya na doon dapat makalagay sa ibaba ng video ay hindi makita yung pangalan sa YouTube channel sa ibaba ng video. Ganon. Pero kung palit ulit siya tingnan taga-araw is babalik na siya sa dati. Malagay na yung logo sa YouTube channel at pangalan sa YouTube channel. Ganon.
So ito is pinaliwanag ko ito kasi kung i-research ninyo sa YouTube yung mga video na pinakita ko dito, then pag research ninyo matitimingan na may glitch na mangyari kasi pag research ninyo doon is hindi nakita yung picture profile or logo sa YouTube channel habang pinanood ninyo yung video na yon. So pagkamalan ninyo na hindi yon na YouTube channel na pinakita ko sa video ko, ganon. Or kung yung maranasan ninyo yung pangalan sa YouTube channel na yun ay nawala, hindi siya nakita kasi may ganyang klaseng glitch din. Then sasabihin naman ninyo na yung YouTube channel na pinakita ko sa video ko ay hindi yun nag-i-exist. Ganon. So kaya pinaliwanag ko ito na glitch lang yan kapag ganyan yung maranasan ninyo. So ang gagawin lang ninyo dyan para babalik yan sa dati. So tingnan lang ninyo palit-ulit yan taga-araw. Sure ako 100% na babalik din yan sa dati. Na malagay na yung logo or picture profile sa YouTube channel niya. Or mabalik na malagay yung pangalan sa YouTube channel niya. Kasi glitch lang yan, hindi yan permanent. Babalik din yan sa original, ganon. So ang advice ko sa inyo, huwag kayong agad-agad maniwala sa unang naranasan ninyo habang ni-research niyo yon na video na yon. Kasi ang sistema sa computer ay sadyang nakakalito, pabago-bago at merong glitch, ganon. Kaya huwag kayong maniwala sa unang tingin lang ninyo. Kasi kailangan na doon kayo maniwala habang paulit-ulit na ninyong tiningnan. Ganon, take note lang para hindi kayo mamaling akala.